Morning to everyone. Isang Bayan is joining the January 31 rally here because we believe there are unconstitutional provisions in the 2025 budget. First, the Constitution says that education should be given the highest budgetary allocation. Ang bilang namin, the education is not being given the highest allocation. Sabi ng Malacanang, highest raw, dahil sinama nila yung budget ng TESDA. Ang TESDA naman, ang tinuturo nila, gardening, facial, pedicure, manicure, automotive body repair, driving, hindi naman formal education or ladderized education yan. Ang budget ng TESDA is about 20 billion. Pag tinanggal mo yon, talaga mas malaki yung budget ng DPWH. Yung DPWH naman, dinagdagan ng Congress ng about 189 billion in insertions. Ang ginawa ng Presidente, kunyari, vinito niya several items sa DPWH amounting to 26 billion lang. Hindi niya ginalaw yung insertion ng Congress of 189 billion. So yung budget for flood control, for rock netting, etc. ng nilagay ng Congress, hindi niya ginalaw. Ang ginalaw niya, yung unprogrammed appropriation na wala namang pundod. Vinito niya about over 100 billion plus, pero walang epekto yon dahil wala namang pundo yon. Window dressing ang tawag doon. Pangalawa, we are also questioning the constitutionality of the 2025 GAA dahil zero allocation ang binigay sa PhilHealth. Sabi ng saligang batas, health should be given priority. Zero ang binigay Walang priority yan. At saka, under the existing law ng sin taxes, dapat 72 billion plus ang ibibigay directly and automatically to PhilHealth. Ang giwa ng Kongreso, hindi nila binigay ito. Kunyari, in the past, dinadaan nila sa GAA, hindi dapat idaan na kasi directly and immediately ibibigay sa PhilHealth. Pero Congress in the 2025 budget withheld this amount, 72 billion. Kaya naging zero allocation tuloy ang PhilHealth. Yung Congress, hindi nila sinunod ng sariling batas nila. They enacted a law, sin tax law, na 72 billion of the sin taxes should go to PhilHealth, pero hindi nila sinunod yon. Saan nila linagay ito? Linagay nila sa DPWH para sa kanilang flood control. Pag tiningnan mo yung budget ng GAA, bawat district, congressional district, may budget for flood control. Actually, yung mahalagang usapin po, linawin po natin itong mga blanco tungkol sa budget. No? Dalawang dokumento po yung pinag-uusapan natin dito. Isa ay yung Bicameral Committee Report at isa ay yung GAA na pinirmahan ng Pangulo. At ito yung makikita natin sa DBM website. Yung nasa DBM website, wala pong blanco. Ang may mga blanco po ay itong Bicameral Conference Committee Report. Bakit po ito issue? Kasi ang function ng Bicameral Committee ay i-reconcile na yung pagkakaiba ng House of Representatives at Senado. Ngayon, kung may blanco yan, pero yung final na dokumentong pinirmahan ng Presidente ay walang blanco, ang tanong, sino yung nagpuno ng blanco? So kahapon binanggit ni Congresswoman Stella Kimbo na technical staff ang nagpuno ng blanco na to. Malinaw na malinaw po, may omnibus provision dito sa Bicameral Committee Report na sinasabi na ang technical staff, ang function lang nila ay ayusin ang mga clerical errors. Ang pag-fill in ng blanco ay hindi clerical error. Bahagi po yan ng function ng legislative process. So kung technical staff ang nag-fill in nito ay violation po to ng mandato ng Kongreso na dapat sila ang nagpa-finalize ng budget. At ito po ay legitimate na issue tungkol sa ating budget and legislative process. No? At dahil dito, nagre-raise pa rin ang issue kung valid nga ba ang pinirmahang budget ng Pangulo kung yung mga blanco ang bumuo ng budget ay mga technical staff. So yun po yung valid na question doon. Ang pangalawang importante pong tanong na kailangan tinututukan natin
itong usapin kung gaano ba nakakulang ang transparency ng bicameral committee. Dahil yung mga report na ganito ay nakikita lamang natin kung may congressman na magre-raise ng issue. Pero tayong taong bayan, hindi natin nakikita yung mga report na to. Hindi natin napapakinggan yung deliberation. Hindi natin alam kung sino yung kasali. Hindi natin alam kung paano nagagawa ang final decisions na to. Wala tayong nakikitang minutes of a meeting. So tingin ko po, bahagi ng responsibilidad natin bilang mamamayan ay yung panawagan na itong Kongreso ay magkaroon na ng konsensya at gawing mas transparent yung proseso nila sa pagpa-finalize ng batas at itong bicameral conference committee ay mas maging accountable sa taong bayan. Thank you. Yung tama yung sinabi ni Professor Shelo na there are two documents involved here. Yung enrolled bill na pinirmahan ni President Marcos Jr. at saka yung BICAM report, which is considered an internal document of Congress. Yung BICAM report ay may mga blanks tsaka finill up ng staff. No? So it's a question, may authority ba yung staff? Mukhang wala dahil clerical errors lang dapat. Pero merong doctrine which the Supreme Court has stated several times na yung enrolled bill, the moment enrolled bill na yan, they will not inquire beyond the enrolled bill. Pag may mga mali within the internal deliberations of Congress, that will not affect the validity of the enrolled bill. Unless it goes into the constitutionality. Katulad niyang, if there is a law na saying na people are exempt from tax, dapat under the Constitution, majority of all members of the Congress must approve. Pag kulang yung number na yon, pwede i-question yon kahit na may enrolled bill. So, yung si President Marcos naman, wala namang, he cannot be questioned for signing dahil ang dumating sa kanya na dokumento, kompleto. This is a shortcoming of the House and the Senate. Dapat sila, they should answer for this. Bakit bilyon-bilyon pesos binibigay lang nila sa staff nila? Anong klaseng trabaho yon? They should be more careful, no? So, dapat we will ask Congress what happened here. Bakit may blanco at saka yung mga clerk staff lang ninyong nag-fill up ng mga blanks. So, that's the issue na.